Mga kapatid ko kay Yesu Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pinagnilayan natin kahapon ang tungkol sa mga hamon at pagsubok sa tawag bilang pagpapari. At sinabi natin na hindi ganoon kadali dahilan sa kahit alam natin na ang Diyos ang siyang tumawag at kailangang tugunin, ngunit mayroon pa rin mga hamon na kung saan kinakailangang pagbulay-bulayan ng tinawag ang pagsagot sa tawag na ito, sa bokasyon na ibinigay ng Diyos. Dahil minsan, sinusukat din ang ating pasyensya, sinusukat din ang ating kakayahan na mag-isip kung ano ang dapat gagawin habang patuloy ang paghakbang sa paglalakad patungo sa kaganapan ng pagkapari o sa ordinasyon na kung saan kailangang tanggapin upang ang tinawag ay maging isa sa mga pari ng ating simbahan. Mga kapatid, kinakailangan ng isang tinawag ang kung sino, ang pagbulay-bulayan kung sino ang dapat sundin. Ang mga tao bang nasa paligid na kung saan maraming mga hakang sinasabi o ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang dapat pakinggan dahil siya ang gumagabay sa taong pinili ng Diyos upang maging isang pari ng simbahan. Totoo na kung ang kalooban lamang ng sarili ang bigyan ng kahalagahan at hindi ang kalooban ng Diyos, madaling mapariwara ang taong tinawag para sa bokasyon na ito. Dahilan sa ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa kakulangan ng anumang bagay o di kaya'y karunungan na kailangang isa sa buhay upang mabigyang daan ang pagsikatuparan ng bokasyong ibinigay ng Diyos. Alam natin na si Haring David ay ang Diyos ang pumili sa kanya upang maging hari ng bayan ng Israel. Hindi kagaya ni Saul na kung saan ang mga tao ang siyang nagbigay ng katangian sa kung sino ang maging tagapangasiwa ng bayang ito. Ngunit ang Diyos ang siyang may alam kung ano ang nasa kalooban ng tao. Kung sino ang karapat-dapat hindi naaayon sa katangian na siyang ibinibigay ng tao. Ang Diyos ang may alam sa kalooban ng kanyang tinawag upang ito ay magkaroon ng tagumpay sa kanyang mga layunin para maisakatuparan ang bokasyon, lalong-lalo na sa pag-aaral, hindi lamang sa teolohiya, kundi pati na rin sa filosofiya, na kung saan sinasanay ang kung paano magbigay ng rason, pagbubulay-bulay sa mga bagay-bagay na kung saan sinasabi
ng mga tao at kung paano harapin ang mga hamon sa pananampalataya na may simplisidad at may kakumbaba, hindi yung ginagamit ang pagka-arogante dahilan sa siya'y may karunungan at kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa mundong ito at sa mga pag-aaral tungkol sa mga kababalaghan ng Diyos na kanyang ipinapakita sa buong sangkatauhan. Alam natin na may maraming pagsubok, kaya kinakailangan ang tuwirang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kung sino-sino ang siyang magbibigay ng payo na hindi naman naaayon sa alintuntunin ng simbahan kung paano maging isang tunay at totoong paring naglilingkod sa simbahan. Kaya sana mga kapatid, maintindihan ninyo na hindi ganoon kadali ang pagsekatuparan sa bukasyon ng pagpapari na siyang tawag na binigay ng Diyos. Dahil alam naman natin, we have all the distractions in our lives. And we need to focus on the goal of finishing every study, every journey of formation for one to become a priest. Huwag guluhin ang utak ng inyong mga anak, ng inyong mga seminaristang tinawag ng Diyos upang maging pari. Hayaan silang mabigyan ng kapayapaan ang kanilang pag-iisip upang tuwirang masunod nila ang kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Alam natin na ang paglalakbay ng mga apostolo ni Jesus ay hindi ganoon kadali dahil kinakailangan din ng tapat na pananampalataya at paniniwala at pananalig sa Diyos. Alam natin na marami sa kaparian ay hindi namuhay sa karangyaan. Kaya minsan, ramdaman din natin na sila ay may pangarap na tulungan ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid. Ngunit hanggang sa kung saan lamang ang kanilang pagtutulong na hindi makakalimutan ang kanilang sariling bukasyon para paglingkuran ang simbahan at ang Diyos. Sana po ipagpapatuloy ninyo ang inyong panalangin at pagluhog para sa mga naglalakbay sa bukasyon, lalong-lalo na sa mga formasyon na ibinibigay ng simbahan para magkaroon ng butihing pari sa inyong simbahan, sa inyong parokya. Sana po ang Diyos ay patuloy na tatawag sa mga karapat-dapat na mga binata upang maging kanyang tagapaglingkod para sa kabutihan at maisakatuparan ang patuloy na pangakong pagliligtas sa tanan. Amen.